One ng mga agents at mga Auroras. Ganda ng aksyon na ating matutunghayan. Excite na ako. It's the first game yet again on the best of 5 series. Pero mahaba-habang araw ang pwede natin expect o mahaba-habang matchup nga ba. Most especially ngayon, pagdating sa Infinix East Week 3, medyo na-checka naman ang kanilang mga susi. Pero ngayon, looking at the early game facing Aurora still, nandyan ang mga pang-aura para sa Blacklist. No, ang nakaka-excite din dito, no? Angeling para sa Team Aurora, habang Blacklist International naglabas muli ng bago. Nakita na natin na yung mga pagbabago talaga sa mga hero picks nila, no? Simula doon sa Smart Omega, laban nila sa Falcon Safety Brand, at ngayon meron muli silang nailabas sa katauhan ng isang Barats. And even now, for Aurora, na nakikita nga natin na sila ang nag-prioritize ng Jushin pick here para kay Yue. And aside from that, switching in for a support here for Rene J and Angela. So, somewhat na checkan pa rin naman dyan on the comfort and magandang combo to, especially for Galing. But for Blacklist International, they have to strengthen their endurance. When we say endurance ba, paano yun, Burrito? For me, hindi lang siya sa laro no? May ano din kumbaga may impact din dito yung pagod. Kasi best of 5 to Kaibahan sa game sa best of 3 na mabibilis sa mga reset. Dito kasi hindi. At lagi kang mag-expect na may bawi ang kalaban mo. Kagaya na, dumaan na rin ang Blacklist International Team Aurora sa mga mahahabang games di ba? So, nasubukan. And even on the community prediction, nasusubukan din ng community when it comes to predicting kung ano nga ba pwede maging resulta dito sa game number 1. Pero ngayon, medyo mas matindi ang magiging kapalit. And eventually, isa lang ang mananatili. Nakaharap bukas sa Falcon Safety Brand. Pero mananatili pa rin ang Pro Sepi the King. Naku, ginamit yung flicker. Sabay Daytona's welcome. Ngayon, naka-out muna si Rene J. Hinahabol at hinahampas yung Dinosaur. First blood para kay Lord JM. Pero lumalaban ang Team Aurora. Ngayon naman si Edward. At nabitbit yung tatlo. Yue with that bitbit. Ginawang mga kuting. Kinuha isa-isa. Ngayon naman si Perks. Ayaaban din Lord JM versus 2. Edward dito ay nakikipagsabayan. Grabe naman! What a powerful play here for Aurora! That's going to be a 3-man soul stare here, ladder player para kay Yue. Imagine 3 little kittens. Pero hindi mga kittens to, hindi mga kuteng. Pero grabe! All in all, nung una nakita natin MP the King securing the first turtle. But na-take notice ng Aurora na tila ba may mga medyo nag-overstay ng kanilang welcome here onto the jungle side. At looking at the Infinix handcam here for Demon Guide, syempre kailangan natin expect more in the fast-paced laro or laruan dito para sa isang lane. Ganyan naman talaga mga jungle. Pumipindot-pindot pa yan doon sa shop button para lang makita kung gaano na ba ano na bang mga ganap dito. And yun naman yung i-expect mo Kailangan kasi kapag ka-jungle ka, mabibilis sa mga daliri. Minsan yun din yung parang paghahanda nila warm up yan sa mga buy and sale. Ay, oo. Kailangan kasi dyan na well-warmed up, well-oiled. And syempre, naka-ready rin naman siya to rumble if ever man. And speaking of which, meron siyang isang makikita. Si Haji ang nakita niya dito sa hanib ng hard guard. Habang Tempest of Blade na nagamit din si Yue, binababarang latter flare. Ngayon, ibabadibag ba? Hindi, naabutan. At si Perks ang kanyang pinupuruan dito. Buhay pa rin si Haji. At ito na naman, nahihirapan ng Blacklist International sa harapan dun sa Zushin. Pero ito yung hindi nahihirapan sa harapan. Edward, with his obvious play, Blacklist International on the other hand, na-prevent naman nila yung casualty doon. Pero right now, they still need an answer to what Aurora is doing onto them. At dito tayo sa pangalawang pagong, magtutuos na naman. Yun na naman, ginagamitan na naman ng mga lanterns niya dito. Domeng, nagamit din yung, si Oheb, nagamit yung kanyang Zaman Force. Ngayon may mga kits at may idea dito ang Team Aurora na hindi rin makakasabay. Itong si Oheb maya-maya, Demon Kite, hinahawakan pa rin yung pagong. Pero reset ang ginagawa. And even for the vision here for Aurora, light within, di ba? Na nakikita na talaga natin na namamanage at na-maximize yung lilaw na yan. Pero doon sa may bandang taas. May nahuli doon sa hanip ng hard guard. Buhay pa rin. With that brilliance. Grabe naman si Domeng. Pasok kayo ng mga members dito ng Team Aurora habang si Demon Kite ay nag-aabang din kung kailan siya tatalon.
gamit na rin yung river manipulation. Haji with a kill. Napatay niya dito itong si Domeng. Ngayon naman ay si MB the King ay mamamatay. Si Demon kahit lumaatras din. Makakaligtas ang ilan sa mga members dito ng Blacklist International. At yung Pagong wala pa rin gumagalaw. Grabe, 2-1 yung naging palitan doon. Yung Pagong hindi na nga lang din muna papansinin na magkabilang kupunan. But definitely here for Blacklist International, kahit na inside the box, yung ginagawa nila mga plays, tila ba for Aurora, minamanipulate nila na lumabas. Meron silang Yue, and meron din silang hardcore gear war energy. Yung extra time na makasurvive ay enough para makarespo agad doon si Demon Kite. Okay, may pagbigay na rin na gagawin ng Team Aurora. Kaya lang nakaligtaan nila yung bottom lane. Ay malayang-malaya itong si Domeng at matagumpay niyang mapapabagsak. Gamit yung 3 siege minions na yon. Habang nandito na naman yung Daytona's Welcome. Walang tinamaan. Pasok si Demon Kite. Ngayon, sino ang Mamamatay aasahan yata. dito ng Lord JM? Nakipaghampasan na lang yung dinosaur. Kaya lang kasi inano siya, sinundot-sundot siya ng mga espada doon. Di Demon Kite at 2 kila nakuha niya. Tsaka grabe din yung depensa doon ni Edward. Hindi niya pinabayaan na ma-mirror yung move doon na ginawa nila on the bottom side ng Blacklist International. And aside from that, is napakaganda ngayon timing and everything ng Yue. chemistry. At papasok pa sila, Yue! Naku po, kailangan lang kumatras dito ng Blacklist. Pero hindi sila makakatras. Tuloy, Kasi nakuha tuloy! na kagad dito si Hoya. Tapos ulit na gamit na din ni Demon Kite. Killing spree na ang Smiling Demon. Okay, ngayon, medyo mapapangiti. Nakikita natin ngayon na sobrang ganda ng early game facing para dito sa Aurora. And aside from that, covered na naman. Even the third onto the top lane is a possible takedown here para kay Domeng. Kanina lang nasa baba siya, ngayon nasa taas. He's all around the map. And all around the map ay kontrolado to ng Aurora. Grabe yung ginagawa dito. No? Gusto ko lang i-comment si Yue with that Lanter's Flare. Napakahirap kasing babaran niya na. Imaginein mo wala pa nga siya halos item pero nanunuot na eh. Nanunuot na. Yung mga apoy-apoy mula dun sa glowing wand eh. Especially now, nakita mo naman, kahit lumalim si Edward, umaalalay lang siya. Kaso nga lang, mapipitas pa rin. Medyo napalalim, nandun yung square, andun yung box. Blacklist will get a kill onto that one. Yeah, pinakita na nila ito kahapon no? Yung mga box-box na playstyle dito ng Blacklist International. At napakaganda rin kasi na naging contribution dito ni Perks. No, pag nailapag niya kasi yung Glorious Pathway, may slow yun, may ticks din ng regeneration, at napakahirap lumakad. Isipin mo, malagkit na nga yun, malagkit pa yung ilalapag na river manipulation ni Haji. Nananakit pa. Nananakit pa. Diba? At for the side naman ng Aurora, definitely gusto ko na na-highlight mo rin yung magandang pwedeng maging play dito ng Blacklist, which is Perks Glorious Pathway. Pero aside from that, kailangan din nilang magandang pondo para dito kay Hope. Kasi sa nakikita natin, talagang medyo na-outmaneuver siya ni Domeng, especially by taking down the third on the bottom side. Ngayon, panibagong Pagong. Panguling Pagong para sa game number 1. Sinisimulan, nagmamadali ang Blacklist. Okay, nakatabay din na si Demon Kite, pero si MP ang magwawagi doon sa retrihan na yun. Pasok na with Lantern Flare. Itong si Yue, ngayon naman na ilapag yung Glorious Pathway para malayang makaalis ang Blacklist International. More on the discipline ngayon na pinapakita ng Blacklist International. They're choosing their fights wisely. At ngayon napapansin din naman natin na ngayon, sila ngayon na mamimili. Alam din lang walang ultimate si Yue. Wala siyang Crimson Beacon doon para makaalis. At talagang inalis na nila doon sa equation itong si Yue. Ganda ng pinapamalas din ang pagbawi dito ng Blacklist. It's all about the calculations here for the agents. At aside from that, ngayon ay makakaponto sila paunti-unti. Makakasagot na nga ba ng basag ng Tor dito sa may bandang top lane ng agents? Mukhang oo yata magiging answer. Pero bago maging oo yun, ay hindi daw muna, sabi ni Edward and Domeng. Blacklist International right now. Nakita natin nakakakuha sila ng magagandang plays. Pero aside from that, ngayon kailangan din nilang i-take hold, i-take over yung charge pagdating sa overall picture. Yeah, ito naman yung maganda para sa Blacklist. No? Kahit basag yung top lane nila, basag yung bottom lane nila, objectives naman doon sa Pagong ay nakuha nila lahat. And maganda rin naman yung pag-manage nila no, ng kanilang mga waves dito, and at the same time, yung pag-react nila pagdating sa mga team fight na nilalaruan dito ng Team Aurora. Kasi alam din nila yung alam din nila yung condition dito ng lineup ng Team Aurora. No? Naka-Angeling kayo. So, kailangan nating mag-expect na may mga pick-offs na darating mula doon sa Aurora. Kaya nga naman, kung papansin mo si Lord JM at si Perks, lagi lang sila nakaantabay doon sa mga vital heroes ng Blacklist. Exactly. They're on high alert right now. And in-acknowledge nila yung ganong klaseng presence. And ngayon, nag-hover nga yung hard card. Yung ganong
sabihin natin picture, sabi nila parang medyo may nagbabantay na CCTV. Oo. And para sa Blacklist International, you want to somehow i-poke or i-bait na magamit agad yung hard guard na yan. Kasi sa ngayon, hindi mo basta-basta makikita sa Rene J sa mapa, not unless he wants to be seen na nga lang din. Might be a bait tactic na pwedeng ginagawa sa kanila ng Aurora. Pero sa ngayon, buhay na yung Lord at yung karamihan sa miyembro ng agents ay nandito na rin naman. Aray, kung grabe naman yung sakit ng damage mula doon sa Void Crystal at doon sa mga buga ni Lord JM. And gusto ko yung sinabi mo, no, minsan kasi kapag naka-hover lang yung hard guard, dadalawang isip ka rin kung i-go mo no? Kasi any moment pwedeng sumanib yung Angela. Di ba pwedeng makipagsabayan sa inyo? So ngayon naman, sinisimulan na ng Blacklist International itong Lord na to. Oh, pero mukhang bibitawan na lang din muna nila. They're unsure on where the position is here para sa ibang mga miyembro. Binibilang nila pero mukhang isa, dalawa pa lang yung nakikita nila para dito sa Vision. And aside from that, kailangan din naman muna mag-purple buff ng ating mga junglers. Pero dito, liliko tayo muli onto another pagbalik. Chacha muna ng Lord. At para sa Blacklist International, they don't want to start it not unless makita nila kung nasa na nga ba sila Doming or even si Demon Kai. Oh, ayaw din magpakita dito ng Team Aurora. Alam din kasi nila yung idea, yung kakayahan din ni Lord JM, yung mga flicker Daytona's welcome niya na ilang beses nang nagawa dito sa game number 1. And gusto kong i-highlight lang dito, no, dalawang BOD para kay MP The King at kay Demon Kai. Hindi, tag-isa lang sila, hindi Tag-isa, dalawa. Tag-isa sila dito ng BOD. Kumbaga, dalawa na yung nabili, tig-isa sila dito Tag-isa, for both tag-isa. of our junglers. So yung nanunuta damage ay pwede na nating asahan. Pero ngayon, for Blacklist International, it's going to be a good call. So habang nakikita natin na binabalance pa nila if whether they will go for the Lord muna, is nakita natin kung palaki na capitalize na malapit sila dito sa proximity ng mid lane turret. Kaya babasagin na nila agad. Ngayon, the reaction na gusto nila makuha, hindi pa Oops. nila nakukuha. Pero ito muna yung magiging interaction. Okay, sanib yung hard guard. Habang nailapag na rin dito yung Zaman Force. Ngayon, si Edward yung tumatalon. Flicker na gamit na nga rin niya. Atras muna itong si Demon Kite. Alam niya na may mga na-expend na rin na ultimates. Yung wala ng ultimate si Perks. Even itong si Oheb. So, hihinga muna sila. Aantay sila ng panibagong buwelo. Okay, ngayon, Babuelo, Inhale, Excel. Kilalang kilala talaga nila yung isa't isa. Pero sa ngayon, kahit kilala mo kasi, pwede ka pa rin gumawa ng mga plot twist. Pero yung Lord ay makukuha ni MP The King. Okay, dito na welcome ay na-cancel. Edward ay tumatalon din. Pero nandun yung ladder spray. Pinalik! Si Lord J, magiging puti rin nila nilabag na rin yung remote manipulation na habang si Oheb ay umaatras. Si Perks ay napaatras na rin. Buhay pa rin siya dito pero not for long. Andun na At naman! si Demon kahit na nandun. Renny J nakakuha na rin ng kill. Double kill na para kay Smiling Demon. Tempest of Blade Haji! para kay Haji. Nandun yung mga blades. At Demon Kite ay nakakuha. Actually, si Renny J nakakuha nun at wipeout para sa Blacklist International. Kaya na ata nilang tapusin itong game na ito. At ang Team Aurora will secure this game number 1. Diretso lang